Maulan na araw ngayon guys. Good morning. Kahit may bagyo ngayon. Pero babiyahe ako maya maya. Ingat at dahan-dahan lang sa pag-drive. Huwag mong madali. At lagi ko na-obserbaran. Laging magpalakas magpatakbo at overtake. Yan talaga. Kaya dami ngayong mga banggaan. Kaya ako pag nag-drive, nag-iingat talaga ako kasi isa lang buhay natin eh. Isang pagkakamali mo sa pag-drive. Wala. Marami kang madadamay na kaya sana kung ako lang. Kaya ingat lang talaga. Kahit ngayon iba ingat, pero wala namang kung mag-iingat eh. Huwag peralan yung yabang sa pag-drive. Kala mo sila na may hari ng kalsada eh. Ingat lang, isipin lang na isa lang talaga buhay natin. Sa isang pagkakamali, hindi natin may balik ang buhay natin. O kaya, siyempre, gastos ka, hospital. Paano naman yung walang-wala? Ay guys, may iba pala. Meron pala ako ngayong gustong gawin. Medyo nasa bahay ako ngayon, hindi ako nagbiyahe. Napanood ko tong gusto kong ma-improve yung aking boses. So, listen voice ako ngayon sa aking pinapanood. Pakinggan nyo guys. Mayroon din kayo matutunan nito kung paano pala i-improve ang ating boses. Ito guys, pakinggan nyo. Exercise or vocal warm-up ay ang tinatawag natin na siren or siren. Ito naman ang example ng siren. Itong siren ay mag-e-enhance naman doon sa ating head voice or head tone. So yun ang una para mapaganda natin ang ating boses sa pagkanta. Yung vocal warm-up. Number 2 is breath control. Ang breath control ay napakahalaga sa pagkanta dahil ito yung nagdadala ng ating number 1 dynamics kung paano natin i-control yung ating volume sa pagkanta, yung paghina at paglakas ng ating boses. So importante yun para mabigyan natin ng buhay yung ating pagkanta. For example, sa simpleng kanta na Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino, may dugong maharlika. Lika sa aking puso at likain kay ganda. So kailangan i-control mo na mahina ang boses sa umpisa. Pero pagdating sa chorus, para maganda yung dynamics natin, kailangan ibuga natin yung ating hangin at saka kailangan malakas para magkaroon ng dynamics. Kung mahina sa umpisa, pagdating sa chorus, Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa sandiwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laang buhay ko't diwa, ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. So kailangan mayroong dynamics. Para magkaroon ng dynamics ang pagkanta mo, kailangan yung breath control. Okay? Under the breath control is yung sustaining of our note. Meaning, kailangan ma-hold natin yung note at mapahaba natin. Dahil kung kakapusin tayo ng hininga, like we can't control our breathing, kakapusin tayo at hindi natin masustain yung nota na dapat nating i-prolong. So, what is the technique? Ang technique dyan is you breathe in, tapos ipondo sa tiyan ng hangin, i-hold mo yung hangin na huwag lalabas kaagad lahat dahil kapag sa unang bugang pa lang ay naubos na lahat. So yung nota sa dulo ay hindi mo masusustain at ang mangyayari ay kakapusin ka ng hininga at saka magpa-flat ka. Now minsan, nakakalimutan natin na ang paghinga ng natural kagaya ng pang-araw-araw. Kaya pala guys, pag kumanta ako, napipiyok ako.
Kasi kulang ako sa hangin. Kailangan pala i-control natin yun. Hinga tayo ng malalim. Tapos gandahan natin buga. Alalay lang. Kaya pala gano'n nangyayari na minsan napipiyok. Kahit mga singer nga napipiyok din eh. Natin ng paghinga ay ibang-iba doon sa paghinga natin habang kumakanta tayo. Dahil iba yung paghinga na ina-apply natin sa ating pagkanta. Kailangan conscious tayo kung paano tayo maghinga. Unlike yung sa daily lives natin, hindi na natin iniisip yan. Naturally, unconsciously, ay humihinga tayo. Pero kung gagamitin natin ay yung pang-araw-araw na paghinga natin, ay kakapusin talaga tayo dahil napaka-konti lang yung hinihinga natin. Just enough for us to breathe. Pero sa kanta kasi, kailangan magpondo ka ng marami, pagkatapos pag nag-release ka ng hangin, pakonti-konti, para lang sa ganun, meron ka pang reserva dito sa loob at masustain mo yung nota na kailangan natin i-prolong. Ang pangatlo under breath control ay kailangan i-deliver mo yung powerful performance mo through your proper breathing or breath control. Dahil kapag hindi mo control yung iyong hangin, ay hindi mo ma-deliver yung powerful performance. For example, kapag humihit ka ng mataas na nota, forever. So dapat may control para pag-shift ng boses mo mula sa mababa papunta doon sa birit at isusustain mo yung nota ay makakaya mo at maaabot mo, hindi ka kakapusin kahit mataas pa yan dahil enough yung breathe in mo or enough yung breath control mo. So napaka-importante. Pangalawa, breath control. So number 1, ano yan? Vocal warm-up. Pangalawa, breath control. Punta tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay practice pitch perfect or kailangan i-practice natin yung perfect pitch accuracy natin. Dahil doon nakasalalay yung ating intonation. Ibig sabihin, yung tono ng ating pagkanta at tono ng ating song ay doon nakasalalay sa pag-hit ng perfect talaga ang pitch o yung mga nota na tatamaan natin. Dahil ang opposite niyan, kapag hindi natin na-hit ng perfect yung mga nota na kailangan nating i-hit, ay magiging sintonado tayo. Now, paano natin ma-develop itong sense of perfect pitch? Kailangan araw-araw ay mag-vocalize tayo. So, nandoon yung number 1, vocal warm-up, that is vocalization, example of vocalization. Number 2 is, you have to practice different scales or singing of different scales. Kung hindi nyo pa naintindihan kung ano yung scales, yun yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. So yung vocalization, yun yung iba't ibang scale na dapat nating i-practice para ma-develop yung ating sense of perfect pitch. Pang-apat ay, we have to expand our vocal range. So ibig sabihin, kailangan everyday i-develop natin yung ating vocal range. So mag-vocalize tayo palagi na nakafocus doon sa ating pag-develop ng ating vocal ranges. Dahil merong limitasyon ng ating mga vocal ranges. Yung iba sa atin, mababa, hindi nakakaabot ng matataas, hindi nakakanta ng matataas na nota. Ganon din ako noon. Mababa yung aking boses dahil nabilong ako doon sa bass. Nung nasa choir pa ako, palagi akong nalalagay sa bass dahil napakababa talaga ng boses ko. Pero nung palagi na akong nag-vocalize, especially nung nagtuturo ako ng voice lesson at in-apply ko talaga sa aking sarili, yung tinuturo ko sa aking mga estudyante, ay unti-unti tumataas yung aking vocal range. So, para ma-develop natin na ating vocal range, kailangan i-vocalize natin yung lower range natin papuntang high range or higher range natin. And then, kailangan natin i-enhance yung ating transition or smooth transition from chest going to the head tone. Para nang sa ganun, ay hindi tayo mapipiyok or maiwasan natin yung pagpiyok. Kasi kapag hindi maganda o hindi smooth ang transition natin, pwede tayong pumiyok like so mapiyok tayo. Pero kapag smooth ang transition natin, ang panganim ay kailangan i-develop natin yung ating vocal resonance. Nabanggit ko kanina, meron tayong chest resonance, yung resonance natin na nanggagaling sa ating chest, nasal resonance, at saka yung head resonance. So meron tayong tatlong compartment sa ating vocal system. Yung pag-pronounce at pagbigkas natin sa mga words or yung mga lyrics ng ating kanta ay nakasalalay dito sa ating proper vocal resonance.
Dahil dito magkakaroon ng tamang sound yung ating pinuproduce na boses. So, napaka-importante na maintindihan natin na meron tayong chest resonance, nasal resonance, at head resonance depending on the kind of song na kinakanta mo. Kapag na-deliver mo yung isang song with the proper resonance, ay maganda pakinggan sa tenga. Okay, last but not least, the number 7. Ang number 7 ay kailangan i-improve natin yung ating articulation. Ano ba itong articulation? Ito yung kung paano natin ibibigkas or i-pronounce yung mga words or lyrics ng song na kinakanta natin. So, kailangan klaro yun. Kailangan proper ang pronunciation niya. Kahit klaro yung pagbigkas mo, pero hindi naman proper yung pronunciation mo. Halimbawa, yung making. Binigkas mo siya ng making or making. So, hindi maganda pakinggan. So, nagiging Making. Bisaya yung dating Bisaya, natin. O, yun making. yung problema natin Bisaya, mga Bisaya making. dahil medyo matigas yung ating pronunciation, lalong-lalo na kapag Tagalog yung song. Yung ako, o, dapat ako. O yung Ako. nasa huli. Ako. So, dapat bigkasin na siya ng ako, hindi ako. Di ba? Ako. Bisaya Kailangan man ako. mindful tayo or kailangan conscious tayo kung paano natin bibigkasin yung mga tamang articulation. Kailangan yung i-develop or improve natin yung ating articulation. Kaya nga, ang number 7, improve. Dahil mag-i-improve pa tayo. Kung halimbawa, hindi masyado maganda yung ating pronunciation, so improve natin by practicing and mastering the song correctly and perfectly. So, Okay guys, yun lang. At least may natutunan ako ganun pala. Eyo rin guys. Kaya hindi magkagandahan. Kung ganun ang gagawin, o di mayroon ding baka ma-improve. Baka ma-improve yung boses na wala mang masama mag-try. At least mayroong lesson na ganito pala gawin. Diba? Hindi naman tayo kaganda ng boses, hindi naman singer. Pero at least pag may mga okasyon na ganyan, hindi naman nakakahiya pag kumanta. Diba? Kaya thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, share, and click the notification bell para updated tayo sa mga video kong parating. Kahit busy, pero magbibigay ako ng time para sa inyo guys. God bless you all!